So, pag-usapan natin tong mga extraordinary claims tungkol sa isang tao na nagngangalang Narciso Olalo. At para malinaw lang po sa lahat ng impormasyong maririnig nyo ay galing mismo sa mga source document na nakuha natin. Okay? So, ang gagawin natin dito ay i-present lang kung ano yung nakasulat sa paraang patas at walang kinikilingan. Umpisaan natin sa pinakasentro ng lahat ng ito. Ito raw siya, ang numero unong instrumento na pinili ng Diyos para ipahayag ang kanyang mga mensahe at ipalaganap ang katotohanan. Wow! Yan agad, di ba? So yan yung pinaka-core ng claim niya at dito iikot ang lahat ng pag-uusapan natin. Siyempre, kapag ganyan kalaki ang claim, di ba? Agad-agad, ang unang tanong talaga sa isip natin ay, sino ba tong si Narciso Olalo? Okay, unang bahagi. Paano nga ba siya ipinakikilala bilang ang piniling instrumento ng Diyos? Ayon sa mga dokumento, si Narciso Olalo ay isang faith healer at spiritual guide. Inilalarawan siya bilang isang chosen vessel, kumbaga, isang sisidlan na pinili mismo para sa gawain ng Diyos. At ano ang gawain na yun? Simple lang daw, ang ipalaganap ang banal na katotohanan. Siyempre, para magawa ang ganyang misyon, may mga kaakibat daw na, pambihirang kakayahan. Alamin natin kung ano-ano ang mga to. Okay, so may 4 na pangunahing kakayahan daw siyang taglay. Una, yung kakayahang magpagaling at take note, walang bayad. Pangalawa, syempre yung pangangaral ng mga mensahe mula sa Diyos. Pangatlo, yung kakayahang mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap. At pang-4, at ito yung medyo kakaiba, yung kakayahang makita raw ang mga kasalanan ng bawat tao. At yung sinabi kong kakayahang makita ang kasalanan, ito yung eksaktong nakasulat, direkta mula sa source. Bibigyan kita ng kapangyarihan ng isip. Makikita mo ang mga kasalanan ng mga tao kasama ang mga kasalanan ng mga patay na. Grabe, isipin yun, hindi lang mga nabubuhay, pati na rin ang mga pumanaw na. Yan ang tindi ng claim. At yung kakayahan niyang manghula, dito na tayo papasok sa sinasabing pinakamalakas na ebidensya na inilalatag nila, isang hula tungkol sa isang malaking digmaan. Eto na, ang pinakamabigat na claim. Sinasabi ng source na nahulaan diyang ni Olalo ang giyera sa Ukraine mahigit 7 taon bago pa man ito nangyari. At para patunayan yan, eto yung timeline na pinipresent nila. Tingnan nyo, July 31, 2014, yan daw yung petsa kung kailan niya ibinahagi ang mensahe tungkol sa Ukraine. Tapos, fast forward tayo sa February 24, 2022, yan na yung araw na inatake ng Russia ang Ukraine. So yung halos 8 taong pagitan, yan daw ang patunay. Yan yung sentro ng argumento nila. At ano raw ba yung eksaktong mensahe na yun nung 2014 pa? Ito yung sinabi. Sabihin sa mga tao na bumalik sa Diyos dahil hindi na malayo ang mga digmaan, lalo na sa Ukraine. Tapos pakinggan nyo tong babala. Kung hindi ito mapipigilan, ito ang magiging katuparan ng World War III. Napakabigat, di ba? Para mas palakasin pa yung punto nila, gumawa yung source ng isang direktang paghahambing. Kinumpara nila si Olalo sa ibang mga pari at pastor. Ang sabi, si Olalo raw binigyan ng Diyos ng 3 backup, yung pagpapagaling, yung pagkakita ng kasalanan, at yung paghula. Tapos, eto yung kasunod, nagtanong sila. Kumusta naman ang pari o pastor nyo? Binigyan ba sila ng backup ng Diyos? At ang sagot nila mismo, malinaw na wala. So yun yung paraan nila para ipakita na iba raw talaga si Olalo. Okay, so para saan ba tong lahat? Lahat ng tong mga kakayahan, yung propesiya, ano yung pinakapunto? Dito na natin malalaman yung pinaka-core message, yung panawagan sa lahat. Ayon sa source, lahat ng ito ay merong isang layunin lang at ang layunin yan ay nakabuo sa 3 pangunahing bagay na dapat daw nating gawin. At ano yung 3 yun? Napakadiretso lang. Una, pagsisisihan daw ang lahat ng kasalanan. Pangalawa, baguhin ang ating buhay Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya sa Diyos. So sa huli, yan ang pinaka-core ng mensahe na sinasabing daladala niya. So, yan ang kwentong ipinipresenta ng mga source tungkol kay Narciso Olalo, isang tao na may sinasabing banal na misyon na sinusuportahan daw ng isang propesiyang nagkatotoo. Kaya naman naiiwanan sa atin ng isang malaking tanong, di ba? Sa panahon natin ngayon na lahat ay may access sa impormasyon at teknolohiya, paano natin tinatanggap ang mga ganitong klaseng claim? Ano kaya ang papel ng mga propesiya sa modernong mundo?